Tuloy ang pangunguna ng magkapatid na sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at broadcaster Ben Tulfo sa third quarter senatorial survey na isinagungan ng independent pollster Okta Research. Sa survey noong August 28 hanggang September 2, tinanong ang 1,200 respondents ng if the May 2025 elections are held today, who will you likely vote for as a senator? Nasa 60% ang nakuha ni Erwin Tulfo habang 57% ang kapatid niyang si Ben, host ng investigative show na Bitag, para makuha ang una at pangalawang pwesto. Nakabuntot sa kanila si dating Senate President Vicente Tito Sotto III na may 50% at si Senator Christopher Bongo na may 49%. Pareho namang may 44% sina dating Senador Panfilo Ping Lacson at Senator Ramon Bong Revilla Jr. Pangpito, si Senadora Pia Cayetano na may 35%, habang si Senator Francis Tolentino at dating Senador Manny Pacquiao ay parehong may 34%. Nakadikit sa kanila sina Senator Amy Marcos, Senator Lito Lapid at dating Pangulong Rodrigo Duterte na may parehong 33%. Inookupahan ni Marcos, Lapid at Duterte ang 7th to 15th spot. Pasok sa pang-8 hanggang 15th spot si Senator Ronald Bato de la Rosa. 10th hanggang 16th position sina Interior and Local Government Secretary Ben Abalos at social media personality Dr. Willie Ong na may 18%. Agaw eksena naman si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog sa kanyang pagharap sa House Quad Committee kung saan binatikos niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatakda ng talakayin ng House Quadcom ang operasyon ng illegal na pogo sa bansa, ngunit biglang sumipot si Mabilog sa pagdinig at humingi ng ilang minuto para basahin ang kanyang salaysay. Binigyan ni Committee Chairperson Ace Barber si Mabilog ng ilang minuto, ngunit inabot din ng halos 20 minutes ang kanyang pahayag. Nagamit din ang oras ng komite sa pagtatanong kay Mabilog kahit wala siya sa agenda. Naiiyak na pinaliwanag ni Mabilog na napilitan siyang abandonahin ang kanyang pwesto at mga kababayan sa Iloilo City at nagtago ng 7 taon sa ibang bansa dahil sa takot para sa kanyang buhay. Ayon kay Mabilog, nagsimula ang lahat ng isama siya ni Duterte sa narcolist at tinawag na protektor ng mga sindikatong sangkot sa iligal na droga nang walang anumang matibay na batayan. Pagkatapos, ay ilang beses din daw siyang pinagbantaan ni Duterte sa kanyang mga talumpati. Lalo raw siyang natakot nang inanunsyo ni Duterte sa telebisyon na iniutos niya ang pagsalakay sa bahay ni Ozamis City Mayor Reynaldo Parohinog Sr. na humantong sa pagkakamatay ng 15 katao, kabilang na ang alkalde at kanyang asawa. Ito raw ang dahilan kung bakit nagpasya siyang abandonahin ang kanyang mga kababayan at manatili sa ibang bansa ng 7 taon. Sa kabila ng kanyang paghuhugas kamay, hindi pa rin lusot si Mabilog dahil plano ng Department of Justice na gisahin siya tungkol sa kanyang kinalaman sa iligal na droga, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Bukod sa umano'y kinalaman sa iligal na droga, kinasuhan din si Mabilog ng graft sa Sandigan Bayan tungkol sa kanyang pakikialam sa pag-award ng kontrata sa isang towing service company na mayroon siyang interes. Pinatalsik din si Mabilog sa pwesto ng Office of the Ombudsman matapos mapatunayang guilty sa serious dishonesty, kaugnay na iligal na yaman at pinatawan ng perpetual disqualification sa paghawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Sa isang panayam, sinabi ni Remulla na nagbalik si Mabilog sa bansa para bawiin ang pwesto dahil bumalik ito 3 linggo bago ang paghahain ng Certificates of Candidacy para sa 2025 national at local elections.